Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayong gabing ito, we are invited to reflect on the power of God's love and mercy. Pinapakita sa ating pagbasa na ang Diyos ay pagmamahal at ang Diyos ay mahabagin. Sa ating unang pagbasa, ang unang pagbasa po ay magandang backgrounder para sa ating gospel. Ito po ay mula kay Samuel. At itong pagbasang ito is all about David's rise and Saul's decline bilang hari ng Israel. Bilang hari ng Israel. During this time, politically, yung kaharian ni Saul ay hindi po, yung paghahari ni Saul ay hindi po stable dahil marami siyang conflict with the Philistines. At saka, mayroon siyang personal rivalry kay David. Personal rivalry kay David. Si David po, as we know, was anointed by Samuel bilang successor ni Saul. Bilang successor ni Saul. At ang tingin ni Saul kay David, aba, karibal ko po iyan. Isang threat, kaaway, kakompetensya. Saul treated David as enemy. Nagbalak pa nga siyang iligpit. Di ba si David? Ngunit, sa reading natin ngayong araw, nabaliktad yung kalagayan. Si David yung nagkaroon ng golden chance. Magandang termino, no? Golden chance na iligpit si Saul. Bakit? Nakapasok siya sa kampo ni Saul, natulog silang lahat. Tulog ang mga tauhan ni Saul, pati siya tulog. Nakapasok si David, kasama ang kanyang komandant, si Abishai. Anong sabi ng komandant niya? Ligpit na natin. Ligpit na natin. Chance na, enemy, kaaway, karibal, di ba? Pero anong sabi ni Saul? Ano ang sabi ni Saul? Sabi niya, do not harm him. Huwag mo siyang gagalawin. For who would harm the Lord's anointed and not be punished? Itong gawin ni Saul ay isang extraordinary act. He did not take matters into his own hands. May takot siya sa Diyos. He did not take matters into his own hands. He exercised mercy. He did not harm Saul. Ang ating gospel, kung sa first reading, si Saul, he did not harm, David did not harm Saul. Sa ating gospel, may dinagdag si Jesus. Sa ating mga kaaway, hindi lang tayo tinatawag not to harm them. Jesus is calling us to go further. Sabi niya, do good to them. Do good to them. Love your enemies. Do good to them. Pray for them. Ang hirap nito. Ang hirap nito. And Jesus is telling us how we, bilang tagasunod sa Kanya, should behave. Dapat gayahin natin siya. Alam niyo, nung panahon ni Jesus, iba po yung orientation ng society. Ang orientation ng society, yung system nila, meron silang tinatawag na system of reciprocity. And they operated on that system. System of reciprocity and revenge. Ito po yung sinasabing an eye for an eye, a tooth for a tooth. Pag pumatay ka ng isa, papatay ako ng isa. Pag ginawan mo ako ng mabuti, I will repay you with a good deed.
Law of reciprocity. Pero ngayong araw, iba yung formula na binibigay sa atin ni Jesus. Ano ito? Conquer evil by doing good. Totoo nga naman, di ba? Pag law of reciprocity lang, magnanakaw ako sa'yo, nanakawan din kita. Hindi matatapos yung cycle. Paulit-ulit yan, ganyan. Pero if we do good to those who harm us, sa mga taong hindi natin gusto, natatapos po yung cycle ng evil. Natatapos po. At ang epekto po sa ating buhay ay walang iba kundi ang kapayapaan. Mapayapang buhay. Peaceful life. Peaceful homes. Peaceful society. Peaceful parishes. Sa pamamagitan po ng paggawa ng mabuti, nadadaig po ang kadiliman. Nadadaig po ang kadiliman. Sa pamamagitan po ng paggawa ng mabuti, nananahan po ang liwanag sa atin. Jesus wants us to break the walls that divide all of us. That divide all of us. Love your enemies. Do good to them. Pray for them. Ang hamon sa atin ngayong araw, alam ko mayroon tayong mga kaaway, mga taong hindi natin gusto. At mahirap po itong iniuutos sa Diyos. Siguro yung unang dapat nating gawin ay manalangin tayo sa Diyos at humingi tayo ng lakas na matuto tayong sundin ang iniuutos niya ngayon. At pangalawa, sana sa misa nating ito ngayon, maipagdasal natin lahat ang mga taong nasaktan natin, lahat ng mga kaaway natin, mga taong malayo sa ating puso. Pray for them.